Bago nakagraduate ng college si Eliza, nabuntis ito ng lalaking takot pang magkaroon ng responsibilidad sa buhay. Kaya matapos ang isang gabi, tumakas si Eliza na hindi man lang kinilala ang lalaking ito. At hindi inakala na magbubunga ang isang gabing yun ng 4 na paslit na magiging rason kung bakit siya itatakwil ng kanyang mga magulang. Tumakbo siya sa kanyang tita Sybil sa Amerika at doon isinilang ang mga anak niya. Sa pagbabalik, muling magtatagpo ang landas nila ni Franco Hamilton, isang CEO na mapagkakamalan niyang truck driver ng company. Eto na kaya ang tamang panahon upang magkasama ang dalawa? Lumayas ka dito ngayon din, Eliza. Isa kang kahihiyan sa pamilyang to. Masyado ka nang na-spoiled ng mami mo noong nabubuhay pa siya. You completely nothing. Dumagundong ang boses ni Mr. Abriarca sa loob ng malaking bahay. Kasunod ang malakas na sampal na pinakawalan nito para sa nag-iisang anak na si Eliza. Kung bakit galit na galit ang lalaking ito ay dahil nalaman ni Mr. Abriarca na sa murang edad ng anak niya ay nagdadalang tao. Pinag-uusapan si Eliza kanina sa loob ng kanyang opisina. Kalat na kalat ang isang video sa social media kung saan daring na sumasayaw ang babae sa loob ng isang bar, kasama ang isang lalaki. Maraming nakakakilala sa kanyang anak bilang tagapagmana ng kanyang kumpanya pagdating ng araw, subalit kahihiyan lamang ang ibinigay nito sa kanya at hindi ito mapapalagpas ni Ernesto. Halos gumewang naman sa kinatatayuan si Eliza matapos sampalin ng malakas ng kanyang ama. Dinig pa niya ang pag-aw ni Althea at ngumiti. Si Althea ay ang kanyang stepsister. Naroon din ang kanyang stepmom na ina ni Althea. Wari ba nanood ang mga ito ng magandang palabas? Pero lingid kay Eliza, plano lahat ni Althea at Roselda ang nangyaring yun. Hindi inakala ng dalaga na matagal nang gusto ng dalawa na kamuhian ito ng sarili niyang ama. Hindi kasi papayag si Roselda na si Eliza ang magmana sa lahat ng kayamanan ng pamilyang Abriarca. Dad, sorry. Nilasing ako ni Althea that night. Dinala niya ako sa bar at ang sabi niya makikipag-hangout kami with her friends. Pero nilasing niya ako. She put something on my drink. Kaya hindi ko alam ang sunod na nangyari. Basta I woke up feeling sore all over. Lying next to someone that I didn't recognize. Inside the dark and unfamiliar room. Hindi malaman ni Eliza kung sa papaanong paraan magpapaliwanag sa kanyang ama na paniniwalaan siya nito. Nilapitan niya si Althea upang humingi ng tulong na magpaliwanag sa nangyari. Althea, please, help me to explain, Dad. Alam mo ang nangyari, di ba? Umiiyak pa rin si Eliza. Bakit ang anak kong sisisihin mo, Eliza? Matinong babae si Althea unlike you. Patulak na inilayo siya ng ina nito at ngayon niya lang napagtanto kung gaano kasama ang ugali ng dalawa. Puro kaplastikan lang pala ang ipinakita sa kanya ng mga ito. Ngayon ay ilalaglag siya ni Althea sa dad niya. Eliza, wag mo na akong idiin sa kasalanang ginawa mo. Sumama ka sa amin. Nilaklak mo yung alak at nagwala ka pa sa loob ng bar. Kahit sinong lalaki na lang ang niyayakap mo. Ang sabihin mo malandi ka, Eliza. Palayasin mo na yan, Dad. Deserve niya naman yan. Wika pa ni Althea sa kanyang ama. Napailing-iling naman si Eliza. Dad, no. Makinig ka muna sa akin. Lumuhod na siya sa harapan ng ama at nagmamakaawa. Naantig naman ang damdamin ni Ernesto. Okay, fine. I'll give you another chance. Mamili ka, Eliza. Hindi kita papalayasin pero ipalalaglag mo ang batang nasa sinapupunan mo. Mahinahon na ngayon ang boses ni Mr. Abriarca. Halos matilihan si Eliza sa narinig mula rito. Ganoon na ba kasama ang kanyang ama? Para lang kumitil ng sanggol? Nang magkatinginan sina Roselda at Althea, nag-usap ang mga mata ng dalawa. Si Eliza naman, mabilis na tumayo sa pagkakaluhod niya. Okay, Dad. Aalis ako. Hindi ko papatayin ang anak ko para lang sa ikabubuti ng pamilyang to. Pero babalik ako at ipamumuka ko sa inyo na masama ang dalawang babaeng yan. Duro ni Eliza sa mag-inang Althea at Roselda. Hindi niya na inalam pa ang naging reaksyon ng kanyang stepsister at madrasta matapos tumalikod. Pero ngayon pa lang, alam niya na ang tunay na ugali ng mga ito. Alam niyang pera lang ng kanyang ama ang habol ng dalawa. Rason para siya'y siraan. Walang kaalam-alam ang mga ito na bago pa man pumanaw ang kanyang abuelo noon, na tunay na nagpakahirap sa kumpanya, ay naisalin sa kanyang pangalan ng 25% share ng kumpanya na hawak ni Attorney Marveles ngayon. Sinabi iyon ng kanyang ina bago ito pumanaw.
Hi, dinig ni Eliza na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at nakilala niya rin ang boses ni Althea. Hindi ito naroon upang makisimpat siya. Alam niyang naroon ito para pagtawanan siya. Kasalukuyan na siyang nag-iimpake para sa kanyang pag-alis. Tinawagan niya ang kanyang tita Zyvel at sinabing pinalalaya siya ng ama. Si tita Zyvel ay kapatid ng kanyang yumaong ina. Hindi nito alam na nag-asawang muli ang kanyang ama at feeling legal kung umasta. Nasa Amerika ang kanyang tita at doon ito may trabaho. Pansamantala habang hindi pa alam ang gagawin sa kanyang pagdadalang tao, doon na muna siya. Pagkuway umupo sa gilid ng kanyang kama si Althea na tila mabait nang initian siya. Sorry Eliza ha, wala kasi akong choice para siraan ka kay dad. Humagikgik pa ito. Paano ba yan? San ka pupunta ngayon? May bata pa naman dyan sa loob ng sinapupunan mo. Baka sa bangketa ka pulutin. Muli na naman itong humagikgik. Masama niya itong tinignan. Gusto niya itong sabunutan pero natitiyak ni Eliza na babalik na rin siya nito sa kanyang ama. You really think I don't have my own? Living up dad's money like you and your pathetic mom? Pangiinsulto niya kay Althea. Nakakalimutan ata nitong isa siyang abriarka. The moment my dad finds out what you did to me that night, you'll both be the one sleeping on the streets. Dagdag niya at siya naman ang humagikgik. Namula ang mukha nito sa matinding galit. Susugurin na sana siya nito pero dinig nila pareho ang yabag papalapit sa kanyang kwarto. Kaya sinampal ni Althea ang sarili at naglupasay sa sahig para magmukha itong itinulak niya. Sakto namang pumasok ang mag-asawa at nakita ang drama ng magaling niyang stepsister. Siya naman ay nagpatuloy sa pag-iimpake. Dad, ma'am, itinulak ako ni Eliza. Galit siya sa akin dahil sa nangyari sa bar at ako ang sinisisi niya sa pagdadalang tao niya. Sinabi pa niya dad na papalayasin niyo daw kami ni mami. Pagsusumbong nito, galit na galit naman ang kanyang ama na hinaklit siya sa braso. Namamanhid pa nga ang pisngi niya sa sampal nito sa kanya kanina. Sinampal na naman siya nitong muli. Bakit ba mas kinakampihan ng kanyang ama ang mga taong labas kaysa sa sarili nitong anak? Nakakaawa ang kanyang ama. Nabubulag sa pagmamahal nito sa babaeng impokrita. Wala ka nang ginawang mabuti, Eliza. Pati si Althea nagawa mong saktan. Galit naman itong Saad. Masama niyang tinignan ng kanyang ama bago binalingan si Althea. Nilapitan at 2 beses sinampal na hindi ito nakaimik. Ayan dad, nakita niyo sinampal ko siya sa harapan niyo. Pero yung kaninang sinasabi niya hindi ko yun ginawa. All of you, get out of my room now. Lumabas kayo. Nanggagalaitin niyang sigaw sa sobrang inis sa kanyang ama at sa mga nangyayari. Galit siya sa lahat, pati na rin sa lalaking gumalaw sa kanya. Dahil siya lang mag-isa ang nagdurusa. Isa-isa namang lumabas ang mga ito at malakas niyang hinampas pasara ang pinto ng kanyang kwarto. Nangangatog siyang napasandal sa nakapinid na pinto bago siya umiyak muli. Paglabas ni Eliza sa kanyang kwarto, nadatnan niya ang kanyang ama, si Althea at ang ina nito sa sala. Nakaabang marahil sa pag-alis niya sa mansyon. Bahagyang nakangiti ang dalawa habang nakatingin sa kanyang bagahe. Hindi pa ngayon ang kanyang flight. Pero mas pinili niyang umalis na lang sa pamamahay na iyon. Ayaw niya nang makita pa ang mukha ng ipis ng stepsister at madrasta. Sa totoo lang masama ang loob niya sa kanyang ama dahil sa ginawa nito. Lumalabas na mas kinakampihan nito ang hindi naman tunay na anak. Hindi na muna nito inalam ang tunay na nangyari. Sana lang talaga hindi nito pagsisihan ang ginawang pagpapalaya sa kanya. Mag-iingat ka sister sa pupuntahan mo. Mamimiss kita. Bahagya niyang tinapunan ng masamang tingin ang nagsalitang babae. Talagang gustong-gusto nitong galitin siya. Mabait lang ito sa harapan ng kanyang ama. Pero kapag nakatalikod na, nag-iiba ang ugali. Pero hindi na siya nag-aksaya pa ng laway. Mong wala siyang nakita at narinig na tuloy-tuloy sa labas. Eliza! Nasa may malaking pinto na siya nang marinig ang boses ng kanyang ama. Pero mas pinili niyang wag na lang itong pansinin. Nais niyang maramdaman itong galit siya rito. Pero hinabol siya nito at humarang sa kanyang dinadaanan. Kasunod nito, ang 2 buntot ng kanyang ama na sina Roselda at Althea. Walang emosyon niyang tinignan ng kanyang ama sa mga mata habang inaantay ang sasabihin. Gamitin mo to. Alam kong wala kang dalang pera. Nag-abot ito ng card sa kanya. Kung hindi lang na brainwash ang kanyang ama ni Tita Roselda, hindi ito magiging masama. Hindi alam ng kanyang ama
na ibinigay ng kanyang abuelo ang buong savings nito sa kanyang ina noong ito ay nabubuhay at milyon ang laman nun. Bago pumanaw ang kanyang ina, iniwan naman ito sa kanya. Nakiusap ang wag banggitin sa kanyang amang tungkol sa pera. Marahil noon pa, alam na ng kanyang ina na may ibang babae ang kanyang ama. Or baka nga sa kanyang daddy na stress ang mami niya, kaya ito nagkasakit at namatay. Huwag kayong magkunwaring concern sa akin, Dad. Hindi ko kailangan yan. Pagkatapos ay nilagpasan niya ang kanyang ama. Pabayaan mo siya, Ernesto, para mabigyan siya ng leksyon. Siya na nga itong nagkasala sa'yo. Siya pa itong malakas ang loob na kalabanin ka. Dinig pa niya ang sinabi ng madrasta bago siya tuluyang nakalabas. Eliza! Galit namang sigaw ng kanyang ama. Taxi! Tawag niya ng masasakyan na hindi pinansin ang galit na boses ng dad niya. Nais pa marahil nitong i-give up niya ang pagbubuntis at hayaang manipulahin nito ang kanyang buhay. Simula sa araw na iyon, kalilimutan niya na rin ang kanyang ama. Gusto kong hanapin mo yung babaeng naka one night stand ko. Utos ni Franco Hamilton kay Drew. Sumisimsim ito ng alak sa baso at tumitig sa kaibigan. Ang lalaking ito ay si Franco Hamilton na naka one night stand ni Eliza at kapwa lasing ang dalawa. Anak ito ng business tycoon na si Howard Hamilton. Kaibigan naman ng ama ni Eliza na si Mr. Ernesto Abriarca. Ngumisi si Drew. Nasa unit sila ng binata sa gilid ng malapad na pool. Bro, wala akong matandang nakasama mo that night. Lasing din ako. Pero sige, hahanapin ko. Hindi lang ako mangangako na makikita ko yun ha. I'm sorry in advance. Sabi nito sabay tawa. Lumapit sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang tagi-isang baso nila ni Drew na may lamang alak at nilagok. Thanks. Ang gusto ko bayaran mo ang babaeng yun para manahimik. Ayaw kong may lumabas na issue tungkol sa aming dalawa. Kilala mo si Dad. Once malaman niyang may sinalbahi akong babae, itatapon ako noon sa Amerika at doon ako pag-aaralin. Kaya ayoko mangyari yun. Gawan mo lahat ng paraan na hindi siya magsalita. Giit pa ni Franco. Umupo muna si Drew sa tapat ng kinauupuan ng kaibigan. Talagang curious siya sa babaeng nakauna sa best friend niyang pihikan sa babae. Ang daming kolehiyalang halos maghubad sa harapan nito. Mga sexy at magaganda pero never pinansin ni Franco. Hindi ito playboy, kundi takot sa responsibilidad or mas tamang sabihin na takot sa ama. Wait, sure ka ba na hindi mo nakilala ang babaeng to? Tanong pa ni Drew. Natigilang nag-iisip si Franco. Pilit binalikan sa kanyang alaala ang nangyari sa gabing yun. Patungo sana siya ng banyo nang may nakitang babae na sumusuray. Halata itong lasing. Tinulungan niya ito. Nilapitan at inalalayan kung bakit napayakap sa kanyang babae. Hindi na siya nakapagpigil ng maramdaman ang malambot nitong katawan na dumikit sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng interes sa isang babae. Agad dinala sa kwarto at inangkin na tila ba kanyang pagmamayari. Pero nagising siyang wala ito sa kanyang tabi. Tanging man siya ng dugo sa bedsheet ang naiwan. Patunay na malinis ang babaeng nakuha niya. Isang buwan pa ang lumipas na tila inuusig siya ng kanyang konsensya. Kaya ipahanap niya ito kay Drew at pababayaran. Compensation sa naganap sa kanila. Kahit magkano ibibigay niya, wag lang itong magsasalita. Umiling siya sa tanong na iyon ni Drew. Hindi niya matandaan ang mukha nito. Ang natatandaan niya, ang matamis nitong labi at ang mabango nitong katawan. Tanging iyon lang. Bibigyan kita ng 1 buwan para hanapin siya, okay? Sabi pa niya kay Drew. Ngumisi naman si Drew. Baka naman tinamaan ka sa babaeng yun bro kaya pinapahanap mo. Nakita mo naman diba? 1 buwan na ni walang nagpaparamdam sa'yo. Marahil hindi ka type. Nang aasar na saad nito kay Franco. Yun din ang napansin ni Franco. Ni walang pagkakakilanlan ang babae. Well, kung hindi siya magpapakita sa akin, then wala akong magiging problema. Pero hanapin mo pa rin siya. Seryoso pa rin sabi ni Franco. Sasagot pa sana si Drew pero hindi na ito binigyan pa ng pagkakataong magsalita ni Franco. Mabilis itong tumayo at nag-dive sa pool. Napapangiti lang si Drew. Kunwari pa ito, alam naman niyang rason kung bakit nito iyon ipinapahanap sa kanya. Habang sa pagkakataong yun, palipad na si Eliza patungong Amerika sa kanyang tita Zyvel. Pagdating ni Eliza sa airport, naroon ang kanyang tita Zyvel at galak siyang sinalubong. Huli silang nagkita noong libing ng kanyang mami. Simula noon, hindi na ito umuwi ng Pilipinas pero palagi siyang kinukumusta through video call. You know what, Eliza? Kapag nakikita kita,
bumabalik ang alaala ng nanay mo. Sabi ng kanyang tita habang maluha-luha siyang niyayakap. Pareho nila na namimiss ang kanyang ina. Lalo at pakiramdam niya, ulila siyang lubos at wala na rin ang kanyang ama. I miss you, Tita Zyvel. Nang yumakap si Eliza sa tiyahin, daman niyang hindi siya nag-iisa sa buhay niya ngayon. Ibang-iba sa pakiramdam kapag nasa kanila siya. Wala siyang kakampi dahil iba na ang kinakampihan ng kanyang ama. Ang hindi nito kadugo. Sa kanyang tita lamang naging panatag ang kanyang loob na tila kasama niya mismo ang kanyang mami. I miss you also, my beautiful niece. Ano pang inaantay natin? Let's go home na. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, ito na ang naghila ng kanyang travel bag patungo sa nakaparada nitong kotse. Kasal ang kanyang tita sa isang foreigner. Pero dahil hindi magkasundo ang dalawa, naghati na lang ang mga ito sa dalawang anak na ngayon ay 7 taon pa lamang. Ang panganay na si McNeil ay napunta sa asawa nito. Pero kahit hiwalay ito sa asawa, naging matatag ang kanyang tita. Ginamit din ng tita niya ang isip nito at hindi nagpatalo sa asawang babaero. At ngayon, may green card na ang kanyang tita. Pwede na itong manatili sa Amerika habang buhay. Samantalang siya, F1 student's visa ang kinuha niya. Kaya may 4 na taon siyang mananatili rito sa Amerika. So ano nang plano mo ngayon, sweetie? Papasok na sila sa loob ng bahay nang ito ay magtanong. Walang maid ang tita niya dahil kaya nitong pagsabayin ng negosyo, pag-aalaga ng anak at mga gawaing bahay. Superwoman ang kanyang tita eka nga. Bagay na gusto niyang sana ganoon din siya. Dito ko tatapusin ang course ko, tita, after giving birth. Tsaka ako uuwi ng Pinas. Naisip kong mag-invest tulad mo at gamitin ang perang iniwan sa akin ni ma'am para magtayo ng maliit na negosyo. What do you think po? Tanong niya, bagaman alam ni Eliza na hindi ganoon kadali. Of course, you can do it by your own, sweetie. Tama lang na wag ka nang umasa sa dad mo. Ngayon lang nalaman ng kanyang tita na nag-asawang muli ang daddy niya pagkatapos niyang sabihin. Hindi naman ito nagulat dahil bata pa ang dad niya. Disappointed lang dahil mas pinabura nito ang pangalawang asawa kaysa sa kanya na tunay nitong anak. Dinala siya nito sa magiging kwarto niya upang makapagpahinga na habang nagpapaalam na ipagluluto siya nito para makakain. Pero dahil hindi naman siya pagod or inaantok, inayos niya na lang ang kanyang mga gamit at tumulong sa tita niya sa kusina. Nakilala niya rin si Misty na anak nito. Tahimik at tila may sariling mundo kapag kinakausap lang tsaka magsasalita. Sabi ng tita niya, isa ito sa naapektuhan noong naghiwalay ang mag-asawa. Kaya binibigyan ito ng oras ang anak na makita pa rin ang ama maging ang kapatid. Kaya payo nito kapag nakapanganak na siya ay mas piliing i-priority ang anak kaysa piliing mag-asawa muli. Pero sinabi niyang wala siyang planong mag-asawa or lalong wala siyang planong hanapin ng ama ng mga anak niya. Matapos nilang kumain, ipinasyal siya nito. Ayaw sanang sumama ni Misty pero napilit ito ng ina. Doon ay kahit papaano, nalibang naman ito. Habang inaantay niyang mga anak, ay katuwang siya ng tiyahin sa negosyo. Araw-araw siyang sumasama sa malawak nitong convenience store. Itinuro din sa kanya ng tiyahin ng teknik kung paano nga ba magsimula at lumago ang isang negosyo. Lahat dumadaan sa crisis, wika nga nito. Ngayon pa lang, inihahanda na siya ng tiyahin para sa pagsisimula niya. Dahil sabi nga nito, marami pa siyang dapat pag-aralan at lahat iyon ay tinandaan niya. Nang sumapit ang 5 buwan ng kanyang tiyan, dinala siya nito sa OB-GYN. Are you really sure about this, doctor? Maybe you can repeat the test? Nanginginig ang boses ni Eliza nang marinig ang tungkol sa 4 na sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Pareho silang nagulat ng tiya niya sa naging resultang 4 na batang dinadala. Tila hindi magiging simple ang kanyang pagdadaanan sa pagbubuntis, pag-aalaga at pagpapalaki sa kanyang magiging mga anak. Totoo ba talaga to? Naiiyak siya sa pag-aalala or excitement, hindi niya kayang ipaliwanag. Pero sinabi ng doktor na hindi pwedeng magkamali ang ultrasound at blood test, maging urine. Lahat ng yun ay positive. Quadruplets ang nasa sinapupunan niya. Habang papauwi, naging tahimik si Eliza ang nag-iisip. Nagpaplano. Ang tiya naman niya nakapagdesisyong mag-hire ng Pinay na mag-aalaga sa kanyang quadruplets sakaling lumabas na ang mga ito. Magandang araw ang Pinay na yaya. Bukod sa mababait at masipag, marunong ding mag-alaga ng bata. Sabi nito ay sagot na nito ang pagpapasweldo dahil mahal ang salary ng yaya sa Amerika.
Pumapatak na $10 ang isang oras or nasa 16,000 a month. Hindi pa niya kaya yun kung mag-aaral pa lamang siya. Ang pinaghahandaan niya ngayon sa mabigat na responsibilidad ay kung paano mapapalaki ang 4 na anak ng mag-isa lang. Mahinang kumatok si Drew sa kwarto ni Franco. May balita na kasi siya sa babaeng naka one night stand nito. Ang pangalan ay si Althea, stepdaughter ni Mr. Ernesto Abriarca. Namataan niya kasi ang babae sa bar na kasama ni Franco ng gabing yun, kaya naisip niyang si Althea ay yun at wala ng iba. Ilang buwan na rin ang lumipas ng kanyang pagsisiyasat at paghahanap sa babae, at si Althea ay mahilig talaga sa mga bar, nightclubs at kung ano-ano pang outing, kaya alam niyang hindi siya nagkakamali. Naroon ito sa bar ng gabing yun kasama ang mga kaibigan. Nang masiguro, nakipagkita siya kahapon kay Althea upang kausapin ito tungkol sa ipinag-uutos ni Franco sa kanya. Hay, bati niya agad sa babaeng nauna pang dumating sa kanya sa meeting place nila. Hindi ito sumagot, bagkus ay sinuyod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Althea? Ang naka one night stand ni Franco Hamilton 5 months ago? Tanong naman ni Drew agad sa babae. Franco Hamilton? Bigla ay na-excite si Althea sa machong pangalang nabanggit ng lalaking ito. Naalala niya kasi na minsan may nabanggit ang stepdad niya na kausap nito si Mr. Hamilton. Parang batingaw tuloy yun sa kanyang pandinig. Kilala ang matunog na pangalan ng mga mayayamang Hamilton. Yes, sa San Dichalco Bar. Naalala mo bang nagkasama kayo sa iisang kwarto magdamag at may namagitan sa inyo? Pinahanap ka niya. Walang gatol na sabi ni Drew. Napataas ang kilay ni Althea. Kung ganoon, isang Hamilton ang naka one night stand ng stepsister niyang si Eliza. Alam naman niyang ito ang tinutukoy ng lalaking kaharap. Isang anak ng business tycoon ang nakasama nito ng gabing yun. How could it be? At dahil nakapagkamalan siyang si Eliza, why not? Pagkakataon niya ng makapag-asawa ng mayaman. Magiging isa na siyang heredera ng Hamilton kapag ganoon. Bukod sa tagapagmana din siya ng kanyang amang Abriarca, dahil wala na si Eliza, magiging tagapagmana pa siya ng pamilyang Hamilton. Yes, ako nga ang babaeng yun. Nasaan si Franco Hamilton? Kailangan niyang panagutan ng nangyari sa amin. Saad ni Althea na nilangkapan ng seryosong boses ang tono upang maging kapani-paniwala. Ngumisi si Drew sa maling akala ni Althea. Sorry pero walang planong panagutan ni Franco ang nangyari. Nandito ako para ibigay ito. Bayad para manahimik at huwag magsalita sa madla tungkol sa nangyari sa inyo. Nag-abot ng sobre si Drew kay Althea. Agad binuklat ang sobre at naglalaman iyon na makakapal na lilibuhin. Napakurap si Althea, pero naroon ang isang ideya na gumana sa kanyang isipan. Mabilis niyang isinilid sa kanyang bagang sobre. Sa ama na lamang ni Franco Hamilton niya sasabihin ang kunwaring nangyari sa kanila at kailangan siyang pakasalan. Pero wait, baka naman masira ang image niya sa kanyang stepdad. Baka isipin nitong pareho sila ni Eliza. Siguro sa ngayon, pera na muna ang mahalaga sa kanya. Balang araw, magkikita sila ni Franco Hamilton at sasabihin niyang siya ang naka one night stand nito kapag kuhang-kuha niya na ang tiwala ng stepdad niya. Nakahinga naman ng maluwag si Drew matapos mabayaran si Althea. Mabilis naman ito iyong tinanggap kaya masaya niyang tinungo ang suit ni Franco upang ibalita ang nangyari, na okay na ang lahat at wala na siyang dapat na alalahanin. Hindi naman makapaniwala si Franco na tinanggap ng babaeng yun ng pera kaysa piliing panagutan niya ito. Hindi yun ang kanyang inaasahan. Buong akala niya, sasabihin ito kay Drew na pakasalan niya na ito, na maghahabol ito. Although mas pabor naman sa kanya na tinanggap na lang nito ang malaking halaga. Hindi lang siya makapaniwala na may babaeng katulad nito. Pero bakit niya ba iniisip ang babaeng yun? Ang isipin niya, yung galit ng dad niya kapag nalamang may babae siyang ginalaw, ganoong siya'y nag-aaral pa lamang. Baka itakwil siya at itapon kung saan. Good job, Drew. Sabi na lang ni Franco at nag-prepare ng pumasok sa school. Lumipas ang 4 na taon, success na nakagraduate si Eliza. 3 taon na rin ang kanyang mga anak na sina Ava, Tria, Flint at Cade, 2 lalaki at babae. Sa loob ng 4 na taon, sa pag-aaral at pag-aalaga ng kanyang 4 na anak umikot ang kanyang mundo. Nakapag-masteral pa siya ng 1 taon din dahil 3 taon na lang naman ang natitira para siya'y makagraduate.
Nagsikap si Eliza para sa kanyang 4 na mga anak. At ngayon, puno ng pag-asang nasa puso niya sa pagbabalik ng Pilipinas. Marami siyang natutunan sa kanyang tita Zyvel. Isa na doon ang pagiging matatag. Kasama niya si Yaya Nida na umuwi ng Pilipinas. Pero sagot pa rin ng tita niya ang sahod ni Yaya. May allowance din ng 4 niyang anak mula rito. Paglabas ng NAIA Terminal, yumakap sa kanya agad ang init ng klima sa Pilipinas. Naramdaman niya tuloy ang munting pananabik sa lupang kinalakhan. Iba pa rin yung nasa sariling atin. Pagdating nila sa apartment na binayaran ng tita niya, 2 months before siyang umuwi ng Pinas, agad inayos ang kanilang mga gamit. Malawak ang apartment. May 3 kwarto, 1 playroom. Tita niya talaga ang namili ng lugar na titirahan nila ng kanyang mga anak at sinigurong magiging komportable. Sanay sa malamig na klima ang mga ito kaya kailangang hindi maninibago ang katawan ng 4 dahil baka magkasakit ang mga ito. Ayaw niya ring malaman ng kanyang ama na bumalik siya ng Pilipinas. Baka maisipan pang guluhin siya ng madrasta at ng kanyang stepsister na mukhang pera. Pagdating at naisaayos ang lahat ng mga gamit nila, maging ang 4 niyang anak, tsaka niya tinawagan ng tiyahin. Marami siyang naisipagpasalamat rito na naging tunay niyang gabay sa mga panahong nagdadalang tao siya hanggang sa panganganak niya. Nag-aral hanggang sa nakagraduate. Ano sa palagay mo, tita? Kung mas maganda ba o dapat magtrabaho muna ako? Habang iniisip ko kung anong uri ng negosyo ang magiging maganda. Aniya sa tiyahin nang magkausap sila sa cellphone. Well, it's wise to prepare yourself first before starting a business to avoid losing your investment, Eliza. Tila pagsang-ayon nito na para bang sinasabing tama ang kanyang naging desisyon. Ayaw niya ring madaliin ang sarili. Pero pag-iisipan niya pa rin. Gusto niya yung magkakaroon siya ng sapat na oras para sa kanyang mga anak. Thank you, tita. Tugon niya. Final decision. Magtatrabaho na muna siya. Kaya araw ng Lunes, dala ang complete requirements, nag-apply ng trabaho sa Hamilton Company. Nag-research kasi siya sa pinakamataas na wage at tanging ito lang ang may kakayanan para sa malaking sahod. Wow bro, is it really you? Malapad ang ngiti ni Drew nang masilayan si Franco na naka-business suit sa umagang iyon. Ngayon lang naman ang araw na itinalaga siya ng kanyang ama na hihirangin bilang CEO ng Hamilton Company. Ito ang araw na pinakahihintay ng kanyang ama na ilipat sa kanyang mga kamay ang pamamahala. Yun ang rason kung bakit ayaw ng kanyang ama na masira ang kanyang pag-aaral. At nais nitong makapagtapos siya ng pag-aaral at hahalili rito pagdating ng araw. At after 4 years, natupad niya ang nais ng kanyang ama. Siya na ang bahala sa kanilang kumpanya. Thank you bro, I'm ready, let's go. Sabi pa ni Franco na nakangiti. Si Drew lang naman ang kanyang magiging kanang kamay. Malaki syempre ang tiwala niya rito. Ngumisi ito bago nagpatiuna sa kotse na pinagbuksan pa ang kanyang boss. Tumawag pa ang kanyang ama na magsisimula ng meeting. Dapat on time siyang dumating. Kaya naman inutusan niya si Drew na bilisang magmaneho. 5 minutes. Mayabang nasabi ni Drew na agad binuksan ang makina ng sasakyan. Sa kalsada ay nakipagkarera ito sa malalaking truck. Halos mapamura siya nang muntika na silang sumalpok sa isang 10-wheeler truck. Mahigpit siyang nakahawak sa gilid ng kotse at hindi alam kung bubuhayin pa ba siya nito sa bilis ng takbo ni Drew. Bilib ka na ba sa akin bro? Saktong 5 minutes nga nang pumarada ang kotse niya sa harapan ng malaking gusali ng Hamilton Corp. Malakas na batok ang itinugon niya rito bago bumaba. Pasalamat ito't hindi lang natural niyang empleyado si Drew, kundi ora mismo tinanggal niya na ito. Daig pa ni Franco ang nakasakay sa roller coaster. Tatawa-tawa lamang ang lalaki. Pagpasok ni Franco sa entrance ng building, saktong pagbaba naman ni Eliza sa sinasakyang taxi. Hawak ang folder na naglalaman ng pag-asang makapasok siya ng trabaho. Tumingala pa sa taas si Eliza at umusal ng panalangin. Lord, gabayan mo po ako. Ang gagawin kong ito'y para sa aking mga anak. Mariing bulong ni Eliza bago pumasok na rin sa loob. Magkaiba ang daan at elevator ng mga employees kaya hindi nagkasabay sina Franco at Eliza. Sa 10th floor ang conference meeting at sa 8th floor naman ang mag-a-apply. Pagdating ni Eliza, mahaba na ang pila. Marami talagang naghahanap ngayon ng trabaho. Lumapit siya sa pila at nagtanong, "Excuse me, ito ba ang pila sa mga nag-a-apply?" Tanong niya sa babaeng mukhang fresh graduate.
Oo ang haba no. Ipasa mo na lang sa loob ng HR yung resume mo at wait mo na lang na tawagin. Wika nito sa kanya sa mabait na boses. Tumango siya't mabagal na naglakad patungong HR na makikita sa pangatlong pintuan. Nasa pangalawang pinto naman ang unang interview at unang room naman ang release ng requirements para sa final interview bukas. Yun ang sabi ng babaeng napagtanungan niya, hoping na may bakante pa para sa kanya. Sa conference room naman, matapos ang announcement ni Mr. Homer Hamilton tungkol sa pag-upo ni Franco bilang CEO, marami ang natuwang board member. Biniro pa ni Mr. Agustin si Howard na kadalasan iba raw magpatakbo ang anak sa ama. That's why I chose him to take over my place. Because I trust him. I know my child will never fail me. Masaya namang sagot ni Howard kay Mr. Agustin. Ang ibang nasa meeting ay sumang-ayon. Sino ba naman ang hindi magtitiwala sa anak ni Howard? Unang tingin mo pa lang, nakikita na sa tindigang tunay na dedikasyon sa tungkulin. Nagkatingin na naman sila Drew. Feeling ni Franco, simula ngayong araw, kailangan niyang magseryoso na sa buhay. Matapos ang meeting or announcement bilang CEO, umalis na agad ang mag-ama upang dalhin sa production si Franco. Kailangan muna nitong maranasang maging employees upang maintindihan at magkaroon ng malasakit sa isang kumpanya. What, Dad? Gulat na sabit hindi makapaniwala si Franco sa sinabi ng kanyang ama na magbihi siya ng uniform at tumulong sa loob. Wala ring dapat makaalam na isa siyang CEO ng Hamilton Corp. Hindi malaman ni Franco ang ibig ipahiwatig ng kanyang ama. Pero bakit kailangan niya magtrabaho kung siya ang may-ari? Dad, baka naman pwedeng magbago ang isip mo. I can't do this. Mainit dito sa factory. Iiling-iling si Franco. Ayos lang yun bro, kasama mo naman ako. Singit ni Drew na kanina'y tahimik lamang. Masama niya itong pinukol ng tingin. Mababanatan talaga niya to. Ngumisi naman si Mr. Hamilton kay Drew at nagpatuloy sa paglalakad. Ang Hamilton Corp ay pagawaan ng semento. Dito nagmumula ang malaking kita ng kumpanya. At dito siya na-assign bilang production worker sa loob ng 2 taon. Yun ang sabi ng kanyang ama. Ganoon katagal ang itinalaga nito upang manungkulan dito. Pagkatapos siyang ituro sa katiwalang si Toby, umalis na ang dad niya at naiwan sila ni Drew. Inilibot sila ni Toby sa loob ng production at ipinaliwanag ang mga dapat gawin. Tanging ito lang ang nakakaalam na isa siyang Hamilton. Sabi ng kanyang ama kapag nalagpasan niyang 2 taon rito, tsaka ito magiging kampante, naiwan na sa kanya ang kumpanya dahil talagang magkakaroon na siya ng malasakit rito. Sir, dito ang tinatawag na crushing. Ito ang pinakaunang proseso sa paggawa ng cement. Sabi ni Toby sa kanila ni Drew habang inililibot sa loob ng factory. Nasa harapan sila ng isang malaking makina kung saan dinudurog ang limestone or luwad eka nga nito. Tumango siya at si Drew naman ay palinga-linga. Mang Toby, wala bang chicks dito? Tanong ni Drew na hindi makatiis sa kalukuhan. Tumawa naman ang tinanong. Hindi kakayanin ng babae ang trabaho dito, sir. Tugon naman ng lalaki. Suot nila pareho ang uniform ng mga trabahador na parang pang-construction. May hard hat, goggles at naka-safety shoes na ang bigat sa paa. Sa outfit pa lang ay suko na siya. Ang mga naroroon, bahagya lamang silang sinusulyapan na para bang nagtatanong. Mga malalaki ang katawan nito na talaga namang banat sa trabaho. Dito naman ang mixing, sir. Hinahalo ang dinurog na apog at luwad sa tamang sukat. Turo naman ni Toby sa pangalawang makina na kanilang pinuntahan. Katulad sa nauna ay malaki din yun. Ipinaliwanag nito mula sa crushing, mixing, kiln process, grinding, hanggang sa packaging at pagdala sa laboratorio para sa quality control, maging sa delivery sa mga hardware at construction site. Sa lawak ng pabrika ay halos 10 delivery truck araw-araw ang maghahatid ng mga produkto. Sabi ni Mang Toby, milyon ang kita sa bawat araw ng mga ito. Pauwi na sila nang may madaan ng matandang hinahapo, buhat ang 2 sako ng semento patungo sa malaking truck. Napahinto sa paglalakad si Franco at tinanggal ang suot na goggles. Bilisan mo! Ang bagal mo! Pambihira! Dapat sa'yo tatang natutulog na lang kayo sa bahay. Sigaw ng isang lalaking bato-bato ang katawan. Nagtawanan pang 2 kasamahang lalaki. Kapwa sila ni Drew na patingin sa gawin ng mga ito, lalo na at kapansin-pansin ang tawanan. Mukhang galing sa baraks ang 3 lalaki.
Ang matanda naman ay pagod na pagod. Sino sila? Inis niyang tanong na ang tinutukoy ay ang 3 lalaki. Sir, wag niyo na lang hong pansinin. Yan kasi talagang mga siga rito. Matatagal na sila. Si Tatang naman umi-extra lang kahit pambili ng bigas. Ayoko sanang papasukin, kaso nagmamakaawa. Paliwanag ni Mang Toby. Nang marinig iyon, malalaki ang hakbang na lumapit sa mga ito. Saktong sinipa ng mayabang na lalaki ang matanda kaya nabuwal ito. Mabilis niyang tinanggal ang hard na suot-suot pa rin hanggang ngayon at walang pag-aalinlangang hinampas sa ulo ng mayabang na lalaki. Sa lakas noon, nabuwal itong mahilo-hilo bago nakatulog at sugatan ng ulo. Nagulat ang 2 lalaking kasama ng mayabang na lalaki. Buisit, sino ka ba? Singhal nito sa kanya. Pero sa halip na sagutin ng lalaki, itinayo niyang matandang sinipa kanina. Kaya naramdaman niyang may humawak sa kanya sa balikat bago siya binigyan ng isang suntok ng lalaking mas malaki ang katawan sa kanya. Hindi niya ito pinansin hanggat hindi na itatayo si Tatang. Nang makabuelo ay nakipagbasagan siya ng muka sa 2 lalaking walang magandang asal. May mga umawat. Si Drew ay tumulong na rin makipagbasagan ng muka at tila na-enjoy pa nito yun. Si Mang Toby ay alalang-alala sa kanya, lalo pa't putok ang kanyang labi. Pero bagsak naman ng 2. Pinigilan niya ito nang gustong sabihing siya ang may-ari. Yun kasi ang sabi ng kanyang ama. Wala dapat makakaalam. Iho, maraming salamat sa pagtatanggol niyo sa akin. Pasensya na at kailangan ko talaga ng trabaho. Pambili ng bigas. Umiiyak ang matanda na hinawakan siya sa kamay. Wala pong anuman. Wika niya tsaka sila tumalikod kasama si Drew. Inutusan niya si Mang Toby na bigyan ng pera ang matanda pambili ng bigas. Napapakamot na lamang ang matanda. Maraming humanga sa tapang ni Franco na kinalaban ng 3 siga. Ganoong kabago-bago pa lang niya. Kaya simula sa araw na yun, wala nang magsisiga-sigaan sa loob. Hindi man siya sumabak sa trabaho ngayong araw, tila pagod na pagod si Francong humilata sa sofa pagdating sa kanyang apartment. Si Drew naman, mas pinili na umuwi na rin muna. Bukas na ang araw na talagang magsisimula na siya sa trabaho. Ang tanong, kaya ba niya? Sa totoo lang, masayang umuwi si Eliza sa araw na iyon dahil tanggap siya sa trabaho bilang isang empleyada ng Hamilton Company at babalik siya bukas para sa final interview. Masaya niya kaagad itong ibinalita sa kanyang tiyahin at natuwa naman ito. Kapag naibalance niya ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang mga anak, baka next year niya na lang pag-isipang magnegosyo. Samantala si Franco naman, maagang tinawagan ng ama sa araw na yon at pinapunta sa mansyon. Nag-chat na lang siya kay Drew na magkita na lang sila sa factory. What the hell is going on with you, Franco? First day of work, nakipagbasagan ka ng muka. Boses ng nanggagalaiting ama ang sumalubong sa kanya sa pinto pa lang ng mansyon. Tinawagan siya nito kanina at pinapapunta sa bahay para daw sumabay mag-breakfast bago pumasok sa work. Pero pagbungad pa lang niya, galit na ito sa kanya. Tila alam niya na ang rason. May kinalaman marahil iyon sa gulong na gawa niya kahapon sa production. Howard, baka naman may dahilan ng anak mo kaya niya nagawa yun. Kilala ko si Franco. Hindi siya basta-basta. Shut up, Felisa. Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo dahil kinakampihan mo palagi. Madiing saway ng kanyang ama sa kanyang ina, kaya napatigil ito sa pagsasalita at takot na lang na isinara ang bibig. Dad, I admit binasag ko ang bungo ng 3 trabahador ninyo dahil bully sila. Before you accuse me, you should find out the reason first. Mahinahon niyang wika. Naroon pa rin ang respeto niya sa katagang yun. Alam naman niyang may rules and regulations sa loob at isa na doon ang bawal makipag-away. Pero bakit ganoon? Walang rules na bawal mambuli. Ano bang ginagawa ng guard? At hindi niya sinasaway yung sinasabi mong bully ha? Sisirain mo pa ang image ng kumpanya. Dapat ipinatanggal mo na lang ang taong binuli nila. Kaysa naman nakipagsapakan ka pa. Galit pa rin ang kanyang ama. Napatigil ang mga katulong nang makita siyang pinagagalitan ng ama. Minsan na lang naman kasi siyang magawi sa bahay na iyon at heto't galit pa ang kanyang ama. Ang lakas pa ng boses. Hindi naman tama yon, Dad. Hayaan mo silang magbago at ma-realize ang mali nila. Ngayong nandoon na ako, tignan ko lang kung may magsiga pa sa loob. Anya't tumikwas pa ang labi parang umiti. Tama ang anak mo, Howard. Hayaan mo siyang dumiskarte sa loob kung talagang may tiwala ka sa kanya. Muli na namang sumingit ang kanyang ina.
Hindi na nagsalita pa ang kanyang daddy. Pero umirap ito sa kanilang dalawa at sinabing nag-aantay na ang pagkain sa harap ng mesa bago tumalikod. Tsaka pa lumapit ang kanyang ina upang yumakap sa kanya. Siya naman ay inihanda ang mga bisig para ito ay salubungin. I miss you anak. Mahigpit nitong yakap. I miss you too mom. Hinagkan pa niya ito sa buhok bago sila nagtungo ng sabay sa kusina. Simula noon, walang nagsisiga-sigaan sa loob ng factory. Si Tatang naman ay inutos niya kay Mang Toby na ilagay sa magaan na trabaho, yung hindi na nito kailangang magbuhat. Natutuwa siya rito dahil sa edad nitong yun, mas pinili ang marangal na trabaho kaysa ang magnakaw. Hindi rin ito nakakalimutan ng kabutihang ginawa niya. Kapag nakikita siya nito sa loob, inaalok siya ng ulam ni Tatang sa tuwing tanghalian. Tama nga ang kasabihan na kapag ginawan mo ng kabutihan ng isang tao, ibabalik iyon sa'yo. Hanggang sa lumipas sa mga araw, buwan at taon na nakasanayan na lang niya sa loob ng production, mainit, maalikabok at delikado para sa mga trabahador. Pero makikita sa kanilang mga matang determinasyon sa trabaho. Lahat masipag at isa na siya doon. Nabibilang na lang ang araw niya sa factory at makakabalik na siya sa company. Psst, Eliza girl, narinig mo ba yung balita? Tawag sa kanya ni Elina. Kasabay niya itong nag-retouch sa CR bago mag-uwian. Si Elina ay ka-office mate niya. Halos 2 taon na rin ang lumipas, simula nang manungkulan siya sa Hamilton Corp. Lahat naman ay mababait, wala siyang naging kaaway dahil na rin sa marunong siyang makisama. Alam ni Elina ang tungkol sa kanyang mga anak kaya siya nagsisikap. Nakita na nga rin ng kaibigan ng kanyang quadruplets. Oo, kinausap ako ni Manager Blinky. Nag-resign na raw ang checker sa production so kailangan ko munang pumalit sa production hanggat wala pang humahalili. Sagot naman ni Eliza. Gosh, pumayag ka? Tanong habang naglalagay ng lipstick sa labi. Bakit hindi? Part ng trabaho yan. Isa pa, 1 week lang naman. O, paano wala ka dito bukas? Kapag na-miss mo ko, edi dumalaw ka sa bahay. Mahirap ba yun? Tanong naman niya. Oo na, mag-iingat ka dun ha. Puro barako mga employees sa production. Baka sa loob ng 1 linggo, makahanap ka ng daddy ng quadruplets. Panunod yun ito sabay tawa. Napailing naman siya bago pumasok ng cubicle. Ilan na bang nagparinig sa kanya sa office na manliligaw. Pero kapag sinasabi niyang magiging instant daddy to ng quadruplets, tsaka sila humihinto, siya naman ay nasanay na lamang. Pagdating sa bahay, sinalubong kaagad siya ng 4 na anak. Si Avay umiiyak na sinabayan ni Tria. Anong nangyayari? Tanong niya sa mga kapatid nito. Mami, si Yaya. Sumbong ng 5 taon niyang anak. Napatingin siya kay Flint at Cade na nagtatanong ang mga mata. Niyakap naman niya si Tria at Ava. Mami, para sa'yo. Abot sa kanya ng isang sulat. Mabilis niyang kinuha yun at binasa. Sulat ni Yaya Nida. Isang pamamaalam. Nakaalis na pala ito nang hindi nagpapaalam sa kanya ng personal dahil emergency. Namatayan ito ng ama't kinailangang umuwi ng probinsya. Naawa siyang tumingin sa mga anak. Paano na to ngayon? Walang yaya ang mga anak niya. May pasok siya bukas sa trabaho. Na-assign pa man din siya sa production. Matapos asikasuhin ng anak, pinakain, pinaliguan at binihisan, hinayaan niyang maglaro ang mga bata. Nakapagdesisyon na lamang siyang isama ang 4 na anak sa kanyang trabaho bukas, kaysa naman mag-absent. Sayang ang 1 araw. Mababait naman ito't masunurin, kaya alam ni Eliza na hindi niya magiging problema sa trabaho ang mga anak niya. Pagdating ni Franco sa production sa umagang yun, nakabinbi ng isang truck na magdi-deliver ng produkto sa isang site. Suot niya na ang uniform nang pumasok sa loob, pero sinalubong siya ni Mang Toby at sinabi ang malaking problema. May sakit ang isang driver at kahapon pa iniintay ang ilang sako ng semento na gagamitin sa construction site. Sir, anong gagawin natin? Nag-aalala si Mang Toby. Saglit siyang nag-isip. Kung hindi maidi-deliver, masisira sila sa customer. Mababawasan ang buyer ng Hamilton. Pagkuway tinanggal niya ang suot na hard hat. Ako na magdi-deliver. Wika niya. Si Drew na nasa tabi niya, napatingin sa kanyang gawi sabay, Bro, kalma, malaking truck yan. Sinulyapan naman niya ito. Sumama ka sa akin. Sabi niya at pagkatapos ay nagpalit ng uniform. Nagpakuha siya kay Mang Toby ng isa pang polo para sa kanyang assistant. Ayaw sana nitong magsuot pero wala na itong nagawa pa. Kakamot-kamot na lamang sa ulo si Mang Toby.
Tama nga ang Senior Howard, matigas ang ulo ng tagapagmana nito. Tila ba kulang ang 2 taon para matuto. Kabado pa ang matanda nang sumampas sa 10-wheeler truck si Franco. Hindi malaman kung pipigilan ng desididong lalaki. Mas lalong kumabog ang dibdib niya sa pag-aalala nang magmaniobra na si Franco habang ang 2 guard ay nagtatakang napatingin sa truck. Alam kasi na mga ito na walang driver yun. Lumapit ito kay Mang Toby at nagtanong, lalo na nang makita si Franco na siyang nagmamaneho. Sumenyas naman ng lalaki nasa driver seat na buksan ng mga ito ang gate. Sa mga sandaling yun, nakatanggap naman ng tawag si Mang Toby mula sa construction site na nag-order ng mga materyales. Inaapura na ng mga ito yun dahil paubos ng araw ang stock. Humingi na lamang si Mang Toby ng pasensya at sinabing madedelay lang ng kaunti. Kaya naman, sinenyasan na ni Mang Toby ang guard na buksan ang gate upang makapag-deliver na si Franco. Pagkaalis ng delivery truck, siya namang pagdating ng mag-iina. Nagulat si Mang Toby pagkakita sa 4 na bata. Pero ang ibang trabahador, napasipol pagkakita sa sexing dalagang ina. Miniskirt kasi ang uniform na suot ni Eliza at luwa ang makinis at mabilog nitong mga hita. Inabot niya sa katiwala ang letter galing opisina na pansamantala siya ang papalit sa checker na umalis. Alanganin siyang tinignan ng lalaking nagpakilalang Mang Toby bago sinipat ang kanyang mga anak. Ma'am, hindi po playground dito. Bawal po ang mga bata. Delikado sila rito. Nagkakamot ng ulo si Mang Toby. Pakiramdam niya ay ang daming kapalpakang nangyayari sa loob. Behave lang kami, kuya. Nang marinig ni Cade ang sinabi ni Mang Toby, ay salo kaagad nito. Oo nga po, iniwan kasi kami ng yaya namin. Wala pong mag-aalaga sa amin. Singit ni Tria na bahagyang malungkot ang muka. Sige ka, kung hindi kami pwede dito, uuwi na lang kami ni na mami. Umiksena naman si Flint. Tinakot pa si Mang Toby. Tapos, wala kayong checker. Sabad naman ni Ava na nakapamewang. Napangiti naman si Eliza sa pagtatanggol ng kanyang mga anak. Wala nang choice si Mang Toby kundi ang pumayag na lamang na may mga bata sa loob. Pero sinabi nito kay Eliza na bukas ay bawal na ang mga bata sa loob ng factory. At kapag nalaman iyon ni Mr. Hamilton, ikagagalit nito yun at baka masisanti pa siya sa trabaho. Si Eliza naman, isinaayos muna ang mga anak bago nagsimula. Pasulyap-sulyap lamang siya sa mga ito habang nakaupo lang ang 4 na bata sa tabi ng guardhouse na makikita sa gilid ng malawak na espasyo ng garahe. Naglalaro lamang ng gadget ang mga ito. Nang dumating ang tanghalian, ay saglit silang lumabas upang kumain sa katapat na restaurant. Late na nga iyon dahil halos 1 o'clock na, pero may baon namang sandwich ang kanyang mga anak at nagpamerienda si Mang Toby ng pizza kanina sa mga delivery boy. Nakikain na rin ang mga anak niya matapos salukin. Nang matapos silang kumain sa restaurant, saglit niya lang iniwan ang mga anak upang maghugas ng kamay. Subalit pagbalik sa mesa, nagulat siya nang makitang bakante ang mga silya. Nataranta siyang hinanap ang 4 sa loob ng restaurant pero wala siyang makita. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanya na lumabas ang 4 niyang anak. Sa takot na baka bumalik ang mga ito sa factory, patakbo na siyang lumabas ng restaurant upang hanapin ang mga anak niya. Sa mga sandaling yun, kausap na ni Franco ang 4 na bata na muntik niya ng masagasaan sa biglaang pagtawid ng mga ito. Mabuti at nakapagpreno kaagad siya. Takot na takot ang mga ito't umiiyak pa nga ang 2 batang babae. Mabilis niyang dinaluhong ang 4 at inalo ang 2 umiiyak at sinabing okay na ang lahat at walang nangyaring masama. Pero teka, nasaan ang magulang nito at hinayaang magkalat sa kalsada? Tumahan naman ang 2 cute na baby girl, ang 2 lalaki na kamasid sa kanya habang yakap niya ang 2 babae. Walang kaalam-alam si Franco na ang 4 na batang iyon ay mga anak ni Eliza. Grabe bro, muntik na yun ah. Kabado pa rin si Drew. Biglang sulpot kasi ang 4 na bata. Saktong mabilis na nagpapatakbo si Franco. Pero hindi na nasagot ng binata ang sinabi ng kaibigan nang kalaunan ay may babaeng nag-alalang lumapit sa 4. Mami! Sigaw ng mga ito. Hindi siya makapaniwalang napatitig sa babae habang mabibilis ang hakbang papalapit sa kanila. Tila pa slow-mo itong naglalakad palapit sa kanila na para bang isang modelo. Daig pa ni Franco ang nabato-balani pagkakita sa magandang dalaga na hindi makapaniwala ng tawagin itong mami ng 4 na bata. Anak, pinag-alala niyo ko.
Nag-usap na tayo di ba na walang aalis? Baka sa mahinang boses ni Eliza ang matinding pag-aalala. Si Franco ay tulala pa rin kung hindi pa siniko ni Drew. Bro, ang lakas ng tama mo. Pabulong pa nito sa kanya. Hindi ito pinansin ni Franco. Bagkus ay, "Hi, I'm Franco." Pagpapakilala ni Franco sa babae pero hindi magawang banggitin ng Hamilton dahil obvious sa kanyang suot na driver siya ng truck, sumalabong ito'y maniwala. Naglahad siya ng kamay. Nabaling naman ang atensyon ni Eliza rito. "Eliza," ngumiti ang babae, tinabot ang palad ng lalaki. Pero agad ding binawi nang maramdaman ng kakaibang kuryenteng naglakbay sa kanya. "Mommy, di ba po wala kaming daddy? Siya po ang gusto namin." Biglang singit ni Cade na tila ba napakadali ng gusto nito. Nakita kasi ni Cade kanina na pinatahan nito si Ava at Rhea. Meaning, qualified itong maging daddy nila. "Yes, Mommy. Gusto ko din po siyang maging daddy. Pinatahan niya po ako sa pag-iyak." Sabi naman ni Tria na sinigundahan ng dalawa pang bata at sinabi ni Ava na kung hindi papayag si Eliza, iiyak itong maghapon. Naku, lagot. Naibulong na lang ni Drew. Pero si Franco, ang ideya na maging daddy ng napaka-cute na 4 na baby, why not? Isang malaking ngiti ang pinakawalan niya. "Payag ako." Mabilis niyang wika sa mga bata. Napapalakpak ang mga ito sa tuwa at mabilis na niyakap si Franco. Yakap na kakaiba sa kanya. Tipong hinaplos ang kanyang puso. Si Eliza naman, nasa po ang sintido sa hiya kay Franco. Hindi pa nga siya nakakapagdesisyon, ni makapagsalita. Paano na? Habang binabantayan ni Drew ang 4 na bata, nag-uusap naman sina Franco at Eliza. Ipinasok na muna ni Franco ang truck sa loob ng factory bago sila binalikan dito sa labas para mapag-usapan ng kagustuhan ng mga anak niya. Bihis na rin ito na naka-plain t-shirt. May bench sa gilid ng restaurant at dito sila nakaupo. Ang kanyang mga anak naman nasa di kalayuan na nakatanaw sa kanila. Bawal lumapit ang mga ito, tsak na hindi sila makakapag-usap ng maayos ni Franco. "Pasensya ka na, Franco, sa mga anak ko kanina. Hindi ko alam na lumabas sila ng restaurant." Hinging paumanhin agad ni Eliza paglapit ng binata. "Okay lang. Nasaan ang totoong tatay nila?" Tanong naman ni Franco. "Wala, hindi ko alam. Basta ayoko ng pag-usapan. Ang totoo, naghahanap ako ng yaya na mag-aalaga sa kanila. Total, nagustuhan ka ng mga bata. Hindi ko alam kung paanong sasabihin to. Pero sure ka ba na payag kang maging daddy nila? Kukunin kitang babysitter. Bibigyan kita ng sahod monthly. Hihigitan ko yung binabayad sa'yo bilang driver ng company. Promise." Alanganin at hiyang-hiyang sabi ni Eliza. Bahagyang napaubo si Franco nang mapagkamalan siya nitong driver. Pero sa halip na sabihin ng tunay niyang pagkatao, pumayag na lang siyang maging yayo ng mga bata. Ewan kung anong puwersang nag-udyok sa kanya upang mapalapit sa mag-iina. Pero hirap siyang tanggihan si Eliza, bagay na hindi rin niya maunawaan. "Okay din, magpakasal ka sa akin. Titira tayo sa iisang bubong kasama ng mga bata. So hindi magandang pakinggan kung magsasama tayo na hindi pa kasal. Tama ba ako, Eliza?" "Yun kung tanggap mong mapangasawang isang tulad kong driver lang ng truck." Tanong naman ni Franco. "Kasal?" Nalulunata ni Eliza ang lahat ng laway niya sa lalamunan kaya kinailangan niya ng tubig sa mga sandaling yun. Mabuti na lang at may baon siyang tumbler na nasa loob ng bag niya. May punto naman kasi ang lalaki. Tama nga naman ito, pero tama bang magpakasal siya sa taong hindi niya kilala? Kung halang ang kaluluwa nito, okay, gwapo si Franco. Yung tipong isang kindat lang nito, mapapasunod agad siya sa kama. Pero hindi kaya naisahan siya ng lalaki? Si Franco naman, titig na titig sa dalagang hindi mapalagay sa kanyang harapan. Paruot parito ito, kagatang isang daliri na wari ba nag-iisip. "Sige, total, mukha ka namang gentleman. Payag ako sa kasal. Pero Franco, lilinawin ko ngayon pa lang, hindi ka pwedeng matulog sa kwarto ko. Dapat kasama ka ng mga bata sa room nila. Naiintindihan mo?" Pagkalipas ng ilang sandali ay sabi ni Eliza. Ang lapad ng ngiti ni Franco. "Akalain mo yun? Ikakasal na sila ng babaeng kanina lang. Tulala niyang tinititigan." "Walang problema, yun lang ba?" Saad niya. "Okay, magre-resign ka sa trabaho mo't ikaw nang bahala sa mga bata bukas. Okay? Nagkakasundo ba tayo, Franco?" Tanong ni Eliza. Tumango naman si Franco at inabot sa dalaga ang kanyang cellphone.
Save your number at tatawagan kita bukas. Kukuha lang ako ng ilang gamit sa bahay. Sabi pa nito. Inabot iyon ni Eliza at inilagay ang kanyang cellphone number. Para masiguro, tinawagan pa iyon ni Franco. Nang magring ang kanyang cellphone sa bag, tsaka itong umitit ibinulsa ang sariling cellphone. Pagkatapos ay hinawakan siya sa kamay. Anong ginagawa mo? Alerto niyang tanong at naroon na naman ang kuryenteng naramdaman kanina. Wala pa akong ginagawa, Eliza. Sabihin lang natin sa mga bata na nagkasundo na tayo. Wika ni Franco. Okay, pero kailangan ba talaga magka-holding hands tayo? Itinaas pa niya ang kamay niyang ayaw nitong bitiwan. Siyempre, para ka panipaniwala sa 4 na bata at para maging komportable ka na rin sa tabi ko. Bukas, asawa na kita. Franco, wait. Wala naman sa usapan to. Magrereklamo pa sana si Eliza. Pero hinila na siya ni Franco palapit sa mga batang kanina pa nakamata sa kanilang dalawa. At sa ayos nila ngayon, walang makapagsasabing hindi pa sila nagkasundo dahil maging ang kaibigan nitong nakilala niya sa pangalang si Drew ay kay lapad ng ngisi. Kids, listen up. Okay na kami ng mami ninyo. So simula ngayon, ako ng Daddy Franco ninyo. Okay ba yun? Tsaka lang binitiwan ni Franco ang palad niya nang tumakbo ang mga bata palapit sa lalaki at yumakap. Sa sobrang saya ng mga bata, pati si Eliza ay nakangiti sa magandang tanawin. Hindi man ito tunay na ama ng mga anak niya. Nakikita niyang magiging mabuti itong babysitter at daddy na rin. Pagod man sa araw na yun dahil sa kanyang trabaho, ay baliwala kay Eliza. Inasikaso agad ang 4 na anak pagdating sa bahay. Pinaliguan, binihisan, tsaka siya nag-prepare ng kanilang makakain. Dinig niyang pinag-uusapan ng 4 ang pagdating ni Franco sa gabing yun. Nagpaalam ito sa mga bata kaninang uuwi ngayong gabi, dala ang ilang gamit, at sinabi ni Tria na hindi matutulog hanggat hindi ito nakikita, at nagpromise ang lalaki na hindi ito magtatagal. Tuloy ay nakadama ng konsensya si Eliza dahil sa kanyang nagawa noon, dahil sa gabing yun, 4 ang nabuo at lumaking walang ama. Ngayon niya lang napagtantong mali ang ginawa niya. Si Franco naman, umuwi sa hapong yun matapos tawagan ng kanyang ama. Tuwang-tuwa ito na sinalubong siya sa may pintuan pa lang ng mansyon. Galak siyang binati sa magandang record niya ng 2 taon sa loob ng factory. At ngayon, tuluyan nang iyahabilin sa kanya ang buong Hamilton Group. Naroon din ang kanyang ina na siya'y niyakap. Siyempre, mas proud ito sa kanya. Thank you, Dad, Mom. Sapat na sa akin yung tiwala ninyo. Masaya niyang saad at kay lapad ng ngiti. Hindi lang yun ang surprise ko sa iyo, iho. Dahil sa gabing to, makikilala mo ang babaeng makakasama mo habang buhay. Si Althea Abriarca, stepdaughter ng kasosyo kong si Ernesto Abriarca. Masayang saad ni Howard. Nito lang ay nagkausap sila ni Ernesto. Inamin ng babae na may namagitan sa dalawa. Kaya ang nais ni Howard, ipakasal ang mga ito. Sa narinig ay nagmamadali nang umalis si Franco. Hindi siya interesado sa kahit na sinong babae. Isa pa, ikakasal na siya. Hinabol pa ito ni Howard. Pero wala nang nagawa pa ang lalaki dahil nagmamadali na itong umalis sakay ng kotse. Siguro sa susunod na lang itatakda ang kasal ng mga ito. Galak na tinanggap ni Eliza ang pag-iisang dibdib nila ni Franco sa araw na iyon. Naroon sa puso niya ang saya kahit na ang kasal na iyon para lang naman sa mga bata. Habang nakatitig sa kanya si Franco, magkahawak ang kanilang mga kamay na nanunumpa na magsasama at magmamahalan na habang buhay. Hindi niya maiwasang mangarap na sana. Totoo ang lahat. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang sayang nararamdaman niya. Napailing na lamang si Eliza sa laman ng kanyang isipan. Kung hindi pa lumapat ang labi ni Franco sa labi niya, hindi pa niya namamalayang tapos na ang kasal. Tsaka pa siya bumalik sa wisyo. Tanging silang dalawa lang ang nasa harapan ng judge na nagkakasal sa kanila. Pero kahit ganoon, nakadama pa rin si Eliza ng pagkailang sa halik na yun. Ang isiping nagsalo sila sa isang halik ni Franco ay may hatid na kiliti sa kanyang pakiramdam. Hanggang sa ianunsyo ng judge na mag-asawa na silang dalawa at iniabot ang kanilang marriage certificate na permado nilang pareho. So anong next? Paglabas nilang dalawa ng City Hall, pilyo siya nitong inakbayan. Tinampal naman niya ang kamay ni Franco. Ano pa? Di umuwi sa bahay. Bantayan mo yung mga bata dahil nag-aantay sila sa'yo. At ako naman, papasok sa trabaho, okay? Pairap niya pang tugon. Pero mabilis siyang umangat sa ere nang buhati nito. Nakangiti ang asawa na dinala siya nito sa loob ng nakaparadang kotse.
Nagtataka naman siyang tinignan ito. Nang tumalikod ang lalaki upang tunguhin ang driver seat, lihim siyang napangiti. Bakit parang kinikilig siya sa ginawa ni Franco? Kumain lang naman sila at inihatid siya ng asawa sa factory at sinabing susunduin siya mamaya paglabas niya kasama ang mga bata. Salamat Franco. Pagbaba ng kotse, wika niya. Kumaway ang lalaki at nagmaniobra na ng sasakyan paalis. Kaya naman, tumuloy na rin siya sa loob. Napapaisip pa siya kung bakit Hamilton ang apelyido ng asawa. Nagkataon lang ba? Malinaw niya itong nabasa kanina. Hindi siya maaaring magkamali. Mabuti naman at dumating ka na Ma'am Eliza. Salubong sa kanya ni Mang Toby na nakaagaw ng kanyang atensyon. Sinabi niya kasing malilate siya ng kaunti ngayong araw. Kahapon pa siya nito tinatawag na ma'am kaya naaasiwa siya. Mang Toby, Eliza na lang ho. Pagtatama niya sa sinabi nito. Ay siya hala Eliza, salamat at dumating ka na. Saktong may 3 truck ng materyales na pan-deliver. Kaya nga nagsimula na siya sa trabaho at hindi na binigyan pa ng pansin ang pagtatakang naglalaro sa kanyang isipan. Samantala, pagdating ni Franco sa bahay, agad sumalubong sa kanyang quadruplets. Daddy, nauuhaw po ako, sabi ni Tria na naglalambing kahit na alam niya sa sariling kaya nitong kumuha sa ref ng inumin. Daddy, gusto ko na pong maligo, saad ni Cade na nakangiti. Daddy, gusto ko pong mag-poop, singit naman ni Ava. Hindi pa nga niya na ikukuha ng tubig si Tria, ay nagtungo na sa banyo si Cade upang maligo at sumigaw ng tubig. Hindi nga naman ito abot ang pihitan ng shower. Patakbo munang kumuha ng maiinom sa ref si Franco. Si Ava naman sa kabilang cubicle ng banyo. Nang maiabot ang tubig kay Tria, tsaka niya tinungo si Cade upang buksan ang shower. Si Flint naman ay tahimik lang na nanonood ng cartoon sa sala at tahimik habang kumakain ng grapes. Matapos maligo ni Cade, ay isinunod niya si Tria at Ava maging si Flint. Ayan ha, mababango na kayong lahat. Wika niya. Nakahilera ang 4 sa kanyang harapan na bagong ligo at ang cute. Nakangiti pa sa kanya ng isa-isang hinagkan. Nilapitan siya ng malambing na si Ava at yumakap. I love you, Daddy, malambing nitong sabi. Naiinggit naman si Tria at yumakap din sa kanya. Katulad ni Ava ay nag-I love you din sa kanya. Malambing pareho ang dalawang batang babae at natutuwa siya rito. Bawing-bawi ang pagod sa pag-aalaga rito. Habang nagbabantay at inaalagaan ng mga bata, ay napapaisip si Franco kung paano kinakaya ng isang Eliza ang mag-alaga ng ganito karaming bata. Iba na kasi ngayon dahil malalaki na ang quadruplets. May mga bagay na itong kayang gawin. Hindi kasi mahahalata kay Eliza na pagod sa trabaho, pagod pa sa pag-aalaga ng anak. Superwoman ito para sa kanya. Minsan pang sumagi sa isipan ni Franco kung nasaan ang tunay na ama ng 4 na bata. At dahil curious, aalamin niya ito mamaya kay Eliza. Nang maisaayos ang 4 ay nagpaalam siyang aalis saglit. Safe naman ang 4 basta nasa loob ng bahay. Nagtungo siya sa office upang pirmahan ng mga importanteng mga papeles. Pagdating sa opisina, sinalubong kaagad siya ni Drew. Tinawagan niya ito kanina na mauna na sa opisina habang wala siya at nag-aalaga pa sa 4. Hindi mo ba alam nandiyan ang mag-asawang Abriarca kasama si Althea sa office ng dad mo? Bro, ikakasal na kayo ni Althea at naisettle na ni Tito. Exaggerated nitong sabi at hinila siya palayo sa pinto ng opisina bago pa man siya makapasok. Kasal na kami ni Eliza, sabi niya at ipinakita ang suot na wedding ring. Nakahinga ito ng maluwag. Akala ko ba, binayaran mo ng Althea na to para hindi mag-ingay. Anong nangyayari? Taka niyang tanong. Nasa halip na tumuloy sa office, nagpa siya na lang na umuwi at balikan ng mga bata. Yun na nga bro ang nakakapagtaka. Mukhang pera pala yung babaeng naka one night stand mo. Malaking problema to dahil sinabi niya kay Tito mismo ang nangyari sa inyo. Paano kung guluhin niya kayo ni Eliza? Dagdag pa ni Drew habang nasa loob sila ng sasakyan. Dito nila itinuloy ang kanilang pag-uusap upang walang makarinig. Bumuntong hininga siya. Ganto na lang. Gusto kong kausapin mo itong si Althea na to at sabihing umatras sa kasal. Bayaran mo ng pera. Tutal mukha namang tatanggapin niya. Ayaw kong malaman ni Eliza ang tungkol dito. Tumango naman si Drew. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa, bumalik si Drew sa loob at siya naman, nagpa siyang umuwi sa bahay. Dumaan lang siya sa kondo't kumuha ng ilang gamit. Daddy!
Hindi magkamayaw na sigaw ng 4 na bata pagdating niya sa bahay. Mabutit nakaisip siyang bumili ng pasalubong sa 4 bago umuwi. Tahimik naman ang mga ito nang dumating siya. Pero nagkalat ang mga laruan sa loob ng playroom. At bukod sa pag-aalaga sa mga bata, kailangan niya ring magligpit, magluto at maglaba. Ayaw niyang iasa iyon sa asawa pagdating nito galing trabaho. Ganto pala ang feeling ng may asawa at may mga anak. Ang sarap sa pakiramdam. Buti naman at dumating sa buhay niya si Eliza. Kinahapunan, excited na silang sumundo kay Eliza sa trabaho. 1 linggo lang ang duty ni Eliza sa factory at sa araw na iyon, balik na siya sa company. Sa tuwing papasok, inihahatid siya ng asawa at panatag ang kanyang loob na iiwan ng mga bata kay Franco. Dahil sa loob ng 1 linggo, nakita niya kung gaano ito ka-hands-on sa mga bata. Si Franco nagpapatulog sa 4 na binabasahan nito ng storybook. May time na kinakantahan pa nito si Ava at Ria para lang makatulog. Nahuhuli niya rin itong nakatitig sa kanyang mga anak. Ramdam niya ang sensiridad ni Franco sa trabaho nito bilang tagapag-alaga na ipinagtataka naman niya. Nagalit pa nga ang tita niya nang malamang kumuha siya ng lalaking mag-aalaga sa kanyang mga anak dahil umalis si Yaya Nida. Sinabi nitong wag niyang ipagkatiwala sa ibang tao ang kanyang mga anak pero iba ang nararamdaman niya kay Franco. Yung pag-aalaga nito sa mga bata, hindi lang babysitter, kundi may damdamin bilang ama. Good morning girl, welcome back. Grabe, na-miss kita. Ayan, nahuli ka tuloy sa chismis. Salubong sa kanya agad ni Elena. Sinabayan pa siyang magtungo sa kanyang cubicle. Ikaw talaga? Natatawa niyang sabi. Tipong yun lang kasi ang binabantayan nito sa loob ng kumpanya sa halip na ang trabaho. Oo nga, hindi nga ako nagbibiro. Ikakasal na ang ating CEO kay Althea Abriarca. Halos mabitiwan niyang ilalapag pa lang sana niyang bag sa table. Kailan pa naging Abriarca si Althea? Ang kapal ng muka, inangkin na nga nito ang ama niya. Pati ba naman ang apelyido niya kukunin din ito? Nakakasuka. Mabuting at kasal na siya kay Franco. Napalitan na ng Hamilton ang second name niya. Oh my G! Nagulat siya nang bigla itong bumulalas at kinuha ang kanyang kamay. Pinakatitigan ng batong kumikinang sa wedding ring niya. Pagkatapos, puno ng sama ng loob siyang tinitigan. Sinasabi ko na nga ba? Pero wait, bakit hindi mo naman ako inimbita ha? Inis nitong tanong sa kanya. Sorry, it's a secret married. Tsaka na natin pag-usapan at nasa trabaho na tayo. Saway niya sa kaibigan, lalo at napapatingin sa kanila ang ibang empleyado. Sige na. Pero girl, ikwento mo sa akin lahat mula sa simulat kung sino ang lalaking to ah. Hirit pa ni Elena bago nagtungo sa sarili nitong cubicle. Siya naman ay nagtrabaho na. Dinig pa niya ang sunod-sunod na tunog ng messenger niya. Nag-chat ang asawa. Napangiti siya nang buksan yun. Larawan ni Tria at Cade ang nasa photo na ipinasa ni Franco. Gising na ang dalawa. Kasunod na larawan ay kay Ava at Plint at tulog pa ang mga ito. Napangiti na naman siya. Nagpicture siya sa ipinadala sa asawa kasabay ng mensahe na magtatrabaho na siya. Nag-thumbs up si Franco pero sinundan nito ng kiss na emoji. Lihim siyang napangiti pero napalis nang makitang naglalakad si Mr. Hamilton kasabay ng dad niya kasama si Althea at ang kanyang madrasta. Anong ginagawa ng mga ito dito? Magbababasa na siya ng tingin pero napadako ang tingin ng mga ito sa kanya. Natigilan si Althea at sumenya sa mga magulang na mauna na kasama si Mr. Hamilton. Sumulak ang dugo niya pagkakita sa babaeng palapit sa kanya. At taas noong masamang ibinalik ang titig nito sa kanya. Nakabalik ka na pala ng Pinas. Anong ginagawa mo dito? Tanong sa kanya na bahagyang nagtataka. Bulag ka ba? Natural nagtatrabaho. Tumikwas naman ang labi nito. Well, sige lang, enjoy your moment. Dahil once na ikasal kami ng CEO, ako mismo magtatanggal sa'yo sa kumpanyang to. Ngisi ni Althea sa kanya. Huwag kang magalala. Kusa akong aalis kapag nandito ka na. Hindi ko gugustuhin makasama ang babaeng walang kwenta. Sa gulat ni Eliza, nang bigla ay sampalin siya ng malakas ni Althea. Ang mga naroroon ay napatingin sa kanila. Si Elena ay napatayo sa kinauupuan nito. Sa galit ni Eliza sa ginawa ng babae, naikuyom niya ang kamao at sinapak ang mukha ng babae. Bumalandra ito sa sahig matapos ng ginawa niya. Nagsisisigaw ito kaya napatakbo ang kanyang ama at madrasta. Nagulat pa pagkakita sa kanya. Eliza,
Gulat at galit ang katagang iyon ng kanyang ama. Nanggagalaiti naman si Roselda habang itinatayo ang anak nitong bruha. Dad, ma'am, sinaktan ako ng babaeng yan. Turo sa kanya ni Althea. Susugurin sana siya ng sampal ni Roselda pero dumating si Mr. Hamilton. Anong nangyayari rito? Humingi agad ng paumanhin ng kanyang ama sa nangyari. Kumpadre, pasensya ka na sa ginawa ng anak ko. Hindi ko akalaing dito pala siya nagtatrabaho. Actually, matagal ko na siyang itinakwil sa pamilya ko dahil sa napakasuwail niya. Binigyan niya ng kahihiyan ng pamilya ko, sabi ng kanyang ama. Gulat na gulat si Mr. Howard Hamilton nang malaman na anak pala siya ng isang negosyante pero nagtsatsagang maging isang empleyada. Is this true, iha? Anak ka ni Mr. Abriarca? Tanong sa kanya ni Mr. Hamilton. Hindi po, sir. Pasensya na hindi ko po sila kilala. Kung ikagagalit niyo po ang nangyaring to, magre-resign ho ako. Mariing tanggi ni Eliza. Kahit na masakit sa kanyang katotohanang magpahanggang ngayon, mas kinakampihan pa rin ng kanyang ama ang anak-anakan nito. Napahiya naman si Mr. Abriarca sa pagtanggi ni Eliza sa kanya bilang ama. Talagang kinakalaban siya ng sariling anak niya. No need, iha. Naging maayos ang performance mo bilang employee sa company ko. Pigil sa kanya ni Mr. Hamilton. Pero dad, I mean tito, sinaktan ako ng employee ninyo. Maaatim nyo bang saktan ng magiging manugang ninyo? Kapag nalaman to ng anak nyo, hindi siya matutuwa. Nanggagalaiti ang maarting boses ni Althea. Sa isip niya, ang tanga lang ng anak ni Mr. Hamilton kung pakakasalan ng babaeng katulad nito. Sir, mawalang galang na po ha. Singit ni Elena na nakikinig lang kanina. Napabaling naman ang tingin dito ni Mr. Hamilton. Hindi po totoong si Eliza ang unang nanakit sa babaeng yan. Sumugod po siya at sinampal si Eliza. Kahit tignan niyo pa sa monitor. Dagdag pa ni Elena. Dahil dito, naging balisa si Althea. Tito, hindi na po kailangan. Pinatatawad ko na po ang employee ninyo. Nakita niyo naman po itong mukha ko. Sinira ng babaeng yan. Bait-baitang saad ni Althea. Tama, kumpadre. Mabuti pa'y pumunta na lang tayo sa opisina ninyo para pag-usapan ang kasal ng mga anak natin. Nakangiting sabi naman ni Roselda. Naisip ni Mr. Hamilton na alamin ang tunay na nangyari. Bago bumalik ng opisina, tinawag niya si Drew para kunin ang CCTV footage. Sumunod naman kaagad si Drew. Pero bago yon, tinawagan nito si Franco at sinabi ang ginawa ni Althea kay Eliza. Bago sumunod si Mr. Abriarca sa loob ng office, kinausap muna nito si Eliza. Ayaw sana ni Eliza pagbigyan ng ama dahil natitiyak niyang pabor sa pangalawang pamilyang sasabihin nito. Pero mabuti na ring malaman ng ama na tinatapos niya na rin ang ugnayan nilang dalawa. Wala na siyang amor para dito, simula nang itakwil siya nito. Eliza, tahimik kami nang wala ka at masaya. Bakit ka pa bumalik dito? Muli mong ginulo ang buhay namin. Sinaktan mo pa si Althea. Napaka-inosente niya. Mariin nitong sabi. Nandito sila ngayon sa labas ng gusali, nakatayo at magkaharap, at dama ni Eliza ang galit para sa kanya nito sa muli nilang pagkikita. At natural, kinampihan na naman ang paborito niyang anak-anakan. Hindi na siya nagulat. Talaga ba? Naging masaya pa kayo matapos niyo akong itakwil? Mapait siyang napangiti. Sabihin mo nga sa akin, Eliza. Naiinggit ka ba kay Althea kaya ginagawa mo sa kanya to? Giit na tanong ng kanyang ama. Tuluyan na ngang nilamon ng utak nito ng pangalawang asawa. Nahihindik siya sa mga naririnig dito. Gusto na lang niyang tumalikod. Sorry pero wala sa kalingkingan ng anak-anakan niyo ang dapat kong kainggitan. Kung totoong masaya kayo ngayon, nagpakalunod na lang kayo. At pagsabihan niyo yung anak niyo kuno, nalayuan niya ako. Dahil sa susunod na lumapit pa siya sa akin, buburahin ko yung mukha niya. Galit na wika ni Eliza na gustong mabasag ang boses. Pigil na pigil niya ang kanyang luha sa mga sandaling yun. Bakit ba siya nasasaktan sa tuwing naririnig niyang kinakampihan nito si Althea sa halip na siya? Malalaki ang hakbang na tumalikod si Eliza upang iwan ng kanyang ama. Ayaw niya nang marinig pa ang sasabihin nito. Ni Anino'y ayaw niya nang makita pa isa man sa kinakampihang pamilya ng kanyang ama. Sa halip na bumalik sa loob, sumakay siya ng taxi. Eliza? Tawag naman ni Franco pagkakita sa asawa na pasakay ng taxi. Matapos siyang tawagan ni Drew, agad siyang umalis kasama ang mga bata. Para matahimik na ang Althea na to, sasabihin niya sa kanyang magulang na kasal na siya kay Eliza
At ito ang babaeng mahal niya at hindi ang Althea na yun na naka one night lang naman niya. Wala siyang pakailam sa nangyari sa kanila. Lasing siya at hindi niya sinasadya yun. Si Eliza ang babaeng gusto niyang makasama at handa siyang maging ama ng 4 nitong anak. Naikuyom naman ni Ernesto ang kamao sa inis nang talikuran siya ni Eliza. Wala na talaga itong natitirang respeto sa kanya. Kailangan niyang mapapirma ang babae upang makuha lahat ng share sa kanyang kumpanya. At pagkatapos lahat ng yun, ipapamana niya kay Althea. Mas deserve nito yun kaysa kay Eliza na napakatigas ng ulo at suwail na anak. Mami, kamusta na kayo? I miss you so much. Bumulong ang luha ni Eliza sa kanyang mata habang hinahaplos ang pangalang nakaukit sa puntod ng kanyang ina. Dito siya dinala ng kanyang mga paa at dito niya nais ilabas ang lahat ng kanyang mga hinanakit sa kanyang ama. Akala niya, totoong matapang siya pero magulang ang kanyang kahinaan. Siya yung tipo na kayang gawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Pero may mga araw na pinanghihinaan din siya ng loob at ngayong wala ang tita niya na nakakaunawa sa kanya, wala siyang magiging kaagapay. Tanging ina niya lang ang pwede niyang pagsabihan ng saloobin. Bakit hindi siya makuhang mahalin ng kanyang ama kung kailan wala na siyang ina? Noong nabuntis siya, masigit niya itong kailangan. Tinakwil pa siyang lalo. Sa sobrang sama ng loob ni Eliza, napahagulgulo siya. Alam niyang pagkatapos nito magiging okay na uli sila. Habang umiiyak, naramdaman niyang isang palad sa kanyang balikat. Napalunok siya nang makita si Franco na tinabihan siya at niyakap. Go ahead. Pwede kang umiyak sa balikat ko at pagkatapos nito hindi ka nahahayaang umiyak. Hindi na, Eliza. Sabi ni Franco na inihilig ang ulo niya sa balikat nito. Pakiramdam niya'y nagkaroon siya ng kakampi sa buhay. Mahigpit siyang yumakap kay Franco at hinayaang ilabas lahat ng sama ng loob sa kanyang dibdib. Kawawa naman si Mami. Bakit kaya siya umiiyak? Tanong ni Tria sa 3 kapatid. Nakamasid ang 4 sa malungkot na tagpo. Siguro may umaway sa mami natin. Hula ni Kid. Paglaki ko, sasapakin ko yung umaway sa mami natin. Gigil na sabi ni Flint. Matalas din ang mga mata nito't halatang galit. Di ba bad yun? Reklamo ni Ava. Oo nga, sabad naman ni Tria. Paano? Hahayaan lang ba natin na awayin si mami ganoon? Hindi ako papayag. Inis pa rin si Flint. Nandiyan naman si Daddy. Siya na lang ang bahala sa bad na umaway sa mami natin. Hindi siya papayag na saktan uli si mami. Wika naman ni Cade na sinang-ayunan ng 2 pang kapatid na babae. Basta, paglaki ko, lagot sila sa akin. Hindi pa rin makamove on si Flint. Sa opisina naman, napagpasyahan ng 2 pamilya na gumawa ng isang party kung saan i-aanunsyo ang nalalapit na kasal ni na Franco at Althea. Kahit kasi anong tawag ni Howard kay Franco sa araw na yon, upang sana papuntahin sa opisina at magkakilala na ang 2, subalit walang tugon ni isang mensahe ni Howard. Hindi ito sinasagot ng lalaking anak. Tito, hindi ba excited ang anak niyo na makita ko? Nakanguso si Althea. Hindi naman sa ganoon, iha. Busy lang si Franco. Tugon naman ni Mr. Hamilton. Napangiti ang dalaga nang marinig ang maapil nitong pangalan. Tunog pa lang, tila ba kay gwapo at macho. Okay lang, Tito. Excited lang talaga akong makita ang lalaki na ka-one night stand ko. Talagang itinadhana kami dahil mas pinili kong magsalita kaysa ilihim ang aming nakaraan. Mabait na wika ni Althea. Nakangiti pa si Roselda na proud sa kanyang anak. Mabuti na lang at matalino si Althea. Nagmana sa kanyang mayayaman ng target. Si Ernesto ay masaya rin syempre dahil mayaman ng pamilyang Hamilton. Mas lalong yayabong ang kanilang negosyo kapag nagsanib ang Hamilton at Abriarca Company. Don't worry, iha. Alam kong darating sa party ang anak ko. Sabi naman ni Mr. Hamilton. Naputol lang ang usapan ng lahat pagpasok ni Drew sa office, dala ang footage ng CCTV. Tito, eto na po yung hinihingi ninyong footage ng camera. Wika ni Drew. Napatingin naman si Althea kay Drew at nang makilala ito, biglang tinakasan ng sariling dugo ang mukha ng dalaga. Tanda niyang lalaking ito ang nagbigay sa kanya ng pera noon. Anong ginagawa nito sa lugar na yun? Sige Drew, i-play mo na. Itinuro ni Mr. Hamilton ang computer. Ikakabit na sana ni Drew ang USB nang biglang magsalita si Althea. Ayaw naman niyang mapahiya sa ama ng kanyang mapapangasawa dahil baka ayawan siya nito.
Tito Howard, kailangan pa ba yan? Di ba sabi ko nga po okay na kami ng employee ninyo? Mabilis na inagaw ni Althea ang USB kay Drew at nagkunwaring nahulog iyon sa semento. Napailalim sa mesa, kaya hirap iyong makuha ni Drew na kanyang ikinatuwa. Nagtataka naman si Mr. Hamilton sa kilos ng babae. Ano bang ikinatatakot nito? It's okay, Drew. Ako nang bahala. Tawagan mo na lang si Franco at sabihing may gaganaping party bukas ng gabi sa mansyon. Kailangan siyang pumunta. Kapag hindi niya sagutin ang tawag mo, puntahan mo na lang sa kondo niya, okay? Utos ni Mr. Hamilton kay Drew. Tumango naman si Drew kay Mr. Hamilton pero makahulog ang sinulyapan muna nito si Althea. Ito nga kaya ang babaeng naka one night stand ni Franco? Hindi kaya nagkamali lang siya ng hula noon? Sa isiping iyon ni Drew, muli niyang binalikan ang San Di Shalco Bar. At para makasiguro, humingi siya ng CCTV footage ng gabing yun. Ba't kasi hindi niya pa naisip yun noon? Bakit hinulaan niya lang? Kapag nagkamali siya, lagot siya kay Franco. Titirisin talaga siya nito. Pagdating ni Drew sa bar, tumuloy agad siya sa provider CCTV service sa admin ng lugar upang humingi ng copy ng CCTV footage. Pero sinabi nitong kailangan niyang magbayad ng malaki bilang abala dahil napakatagal na ng taong hinihingi niyang kopya. Ang kagandahan lang, hindi nagbubura ng files sa footage ang mga ito. Yun nga lang ay matatagalan at maaaring buong araw iyong gagawin kaya naglabas ng pera si Drew. Napapamura na lang sa isipan ng lalaki nang humingi sa kanya ng 10,000 ang naka-assign na admin. Pero hindi siya aalis hanggat hindi nakikita sa computer ang footage ng hinihingi niya. Kahit matulog pa siya sa lugar ay okay lang. I'm sorry, wala ko doon para ipagtanggol ka kanina. Ani Franco sa tahimik na asawa. Hinaplos nito ang buhok ni Eliza. Nasa kwarto na sila pareho. Ang mga bata naman, pinakain na muna niya at pinagpahinga na rin. Maayos naman ito habang kausap ang mga bata. Pero sa mga mata ni Eliza, naroon ang lungkot. Kailangan na nitong malaman kung sino siya at maging ang kanyang damdamin para kay Eliza. Hindi niya lang ito gusto kundi mahal na. Salamat Franco, pero wala ka magagawa sakali mang nandoon ka. Lalo na kay Dad. Alam mo ba na itinakwil niya ako nang malaman niyang buntis ako? Wala akong ibang matatakbuhan noon kundi si Tita Syvel. Akala ko pagkatapos ng maraming taon, makakalaya na ako sa anino nila. Pero hanggang ngayon naroon pa rin yung galit sa akin ni Dad. Mas mahal niya pa yung pangalawa niyang pamilya kaysa sa akin. Paglalahad ni Eliza kay Franco. Okay, pero curious lang ako, Eliza. Pwede ko bang malaman kung bakit sa halip na sa ama ng mga anak mo ka tumakbo at humingi ng tulong? Bakit sa tita mo pa? Seryosong tanong ni Franco. Natigilan saglit si Eliza habang nag-iisip kung sasabihin niya ba kay Franco ang tungkol sa nakaraan niya. Ilang segundo din siyang nakatitig lang sa asawa. Tila tinatansya kung sasagutin pa ba ang tanong nito. Dahil hindi ko siya kilala, Franco. Hindi ko siya matandaan. Nilasing ako ni Althea ng gabing yun. Dinala niya ako sa San Di Shalco Bar. Basta nagising na lang ako masakit ang katawan at katabi ang isang lalaki. Natakot ako. Hindi ko na siya kinilala at umalis ng lugar. Akala ko hindi ako mabubuntis. Pero 1 buwan lang ang lumipas, maraming nagbago sa akin. Natigilan si Eliza sa pagsasalita nang bigla siyang yakapin ng buong higpit ni Franco. Nagtataka kung bakit. Tanda ni Franco ang San Di Shalco Bar. Kung kilala nito si Althea, maaaring nagkamali si Drew na ito ang nakasama niya ng gabing yun. Hindi si Althea ang naka one night stand niya, kundi si Eliza. Eliza, ako ang lalaking yun. Kung ganoon, anak ko ang quadruplets? Totoo ba? Or nananaginip lang ba ako? Hindi makapaniwala si Franco. Naitulak naman agad ni Eliza ang asawa. Anong sinasabi mong ikaw yun? At para maniwala si Eliza na siya nga ang kasama nito nung gabing yun, sinabi ni Franco ang saktong petsa, oras maging ang pangyayari. Nang masiguro naman ni Eliza ay hindi alam ang kanyang gagawin. Basta tulala siyang nakatitig lang kay Franco na tila ba hindi pa nag-sink in sa utak niya ang mga pangyayari. Ang lalaking yun pala'y nasa harapan niya na. Kalaunan ay ginanap ni Franco ang palad niya na puno ng pagmamahal siyang tinitigan. Kaya pala sobrang gaan ng loob ko sa mga bata. Dahil anak ko sila, Eliza. Kahit ang puso ko nakilala agad kita. Yun din ang rason kung bakit inalok kita agad ng kasal. Dahil una pa man kitang nakita, pakiramdam ko gusto na kita. Mahal na kita dahil bahagi ka na ng buhay ko. Matagal na. Eliza, I love you. Pag-amin ni Franco,
Ayaw niya nang sayangin pang pagkakataong yun. Inamin niya rin kay Eliza kung sino bang talaga siya. Katunayan ay nagulat ang babae nang malamang hindi siya driver ng truck, kundi isang CEO. Wait lang Franco, hindi ko maintindihan. Bakit parang ang dami kong hindi alam tungkol sa'yo? Naguguluhang tanong palalo ni Eliza sa asawa. Nakahanda namang ipaliwanag ni Franco ang lahat. Kung paano ito na-assign sa production ng halos 2 taon matapos italagang CEO ng Hamilton at kung paano naging driver ng truck, kung saan naging daan upang magkakilala sila't magkalapit. Basta iisa lang ang alam ni Franco, hindi coincidence ang araw na nagkita sila ni Eliza, kundi nakatakda. Si Eliza naman, bagaman nagulat sa natuklasan tungkol sa totoong pagkatao ni Franco, lihim din niyang kinatuwa na sa wakas, nakilala niya na rin ang ama ng mga anak niya. Ngayon ay totoo na silang pamilya. Hindi na siya mag-iisa. May mabuti siyang asawa. Mabuting ama ng kanyang mga anak at higit sa lahat, isa itong Hamilton na ipinagmamalaki ng stepsister niya na ipapakasal dito. Kung ganoon, ikaw yung tinutukoy ni Althea na ipapakasal sa kanya? Tanong niya kay Franco. Yes, at nagsinungaling siya. Bukas, ihaharap ko kayo kay mommy and daddy. Tsak matutuwa sila kapag nakita at nakilala ang mga apo nila. Especially si ma'am. Masayang saad ni Franco. Franco, nag-aalala ko. Baka masaktan ng mga anak ko. Tsak na hindi matutuwa si Althea kapag nalaman niya ang tungkol dito. Sabi naman ni Eliza. Hindi ko siya hahayaang makalapit sa mga anak natin at hindi kanya na masasaktan pang muli, promise. Masuyong sabi ni Franco na niyakap si Eliza. Gumanti naman ang babae. Mahigpit din itong yumakap sa asawa. Nang masuyo siyang halikan ni Franco, tila bumalik din sa kanya ang alaala ng gabing yun. Kinabukasan nga, ay maaga pa lang, nagtungo na sina Franco at Eliza kasama ang mga bata sa mansyon, kung saan hindi makapaniwala ang mag-asawang Hamilton sa nakita, lalo at may kasama silang 4 na bata. Nang sabihin ni Franco na si Eliza ang babaeng nakasama niya isang gabi at nagbunga ng 4 ang nangyari sa kanilang dalawa. Patunay na kasama nila ngayon ang 4 na bata. Mga anak, sila ang lolo't lola ninyo, wika ni Franco, sa quadruplets na nakamata sa 2 matanda. Totoo po, Daddy, may lolo't lola kaming 4, sabi ng madaldal na si Tria. Yes, sweetie, hinaplos naman ni Franco ang buhok ng anak nito. Naiiyak bagaman na nakangiti na nilapitan ng kanyang ina ang mga apo nito. Nang yakapin ng 4 na bata ng mag-asawa, walang duda, apo nga nila ang 4 na cute na bata na nasa kanilang harapan. Si Mr. Hamilton na hindi makapaniwala na ang matagal ng employee ay siya pala ang babaeng nakasama ng kanyang anak isang gabi at hindi si Althea. Nagsinungaling ang babae. Pagkatapos ng yakapan at i-welcome ng mag-asawang Hamilton ng mga apo maging si Eliza, ipinatawag naman ito ang pamilyang Abriarca sa mansyon upang magkaharap-harap sila. Na agad namang dumating ang pamilyang Abriarca matapos lang ang 2 oras. Pagdating sa mansyon ng mga ito, nagulat ang lahat nang makita si Eliza na naroon at katabi mismo si Franco kasama ang 4 na bata. Nanlalaki ang mga mata lalo na si Althea sa nadatnan. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Galit na tanong ni Althea. Dahil asawa ko siya at may mga anak kami. Sagot ni Franco. Ano? Halos manggalaiti ang babae na binalingan ng mga magulang. Dad, ma'am, paano na? Inagaw sa akin ni Eliza si Franco. Gumawa kayo ng paraan. Sabi nitong nag-hysterical. Nagkatinginan ng mag-asawang Hamilton. Iha, bakit kailangan mo magsinungaling sa amin na ikaw ang babaeng nakasama ni Franco sa gabing yon? Muntik mo na kaming mapaniwala. Kumpadre, I'm sorry. Pero si Eliza at Franco ang dapat na ikasal, hindi si Althea. Hindi namin mapapayagan ang ginawa niyang panluloko. Sinungaling siya. Sabi ni Mr. Hamilton kay Ernesto. No, hindi ako papayag. Hiyaw ni Althea. Sa galit nito, sinugod bigla si Eliza upang saktan, ngunit mabilis itong hinarang ni Franco. Subukan mong hawakan ng asawa ko. Babalian kita ng buto. Galit na sabi ni Franco kay Althea at masamang nakatingin. Natigilan naman ang babae at hindi na ituloy ang gagawin sana ni Althea. Hanggang sa nagsalita na si Ernesto. Kumpadre, okay lang naman sa akin na si Eliza at si Franco ang magpakasal. Anak ko din naman siya. Tuloy pa rin ang sosyo natin sa negosyo. Sumingit bigla si Ernesto.
Nanggagalaiti naman si Roselda sa sinabi ni Ernesto. Nag-usap na tayo, Ernesto, na kukunin mo ang shares ng company na nasa anak mo at ipinangakong ipapamana kay Althea. Pero anong nangyari? Kung hindi mo magagawa yun, ang mabuti pa, makipaghiwalay na lang ako sa'yo. Galit na sigaw ni Roselda na talagang kinakampihan ng anak. Hiyang-hiya si Eliza sa harapan ng pamilyang Hamilton sa nangyayari. Hindi niya matanggap na may ganitong uri ng taong umasta. Ngayon ay lumalabas na ang tunay na ugali ng mga ito, mga mukhang pera. Halatang yun lang ang habol sa kanyang ama. Masama itong tinignan ng kanyang ama. Mabuti pa nga, Roselda, maghiwalay na tayo dahil sa sulsul ninyong mag-ina. Itinakwil ko ang sarili kong anak. Ngayon nagkamali ako. Eliza, anak, patawad. Mabilis na bumaling si Ernesto kay Eliza. Bagay na lalong ikinagalit ni na Althea at Roselda, kaya mas pinili ng mga itong umalis na lamang. Nakasalubong pa ng mga ito si Drew sa gate, dala ang copy ng CCTV footage mula sa may bar. Inumaga muna ang lalaki bago dumating, pero huli na dahil okay na ang lahat. Ano? Gumastos pa ako ng 10,000. Bulalas nito at natampal pa ang sarili. Nagkatinginan ng lahat ng sabihin nitong ipinahanap ni Drew ang CCTV footage sa bar, pero huli na pala. Gayunman, pinanood pa rin naman nila ang video to make sure na si Franco nga ang nakasama niya ng gabing yun. At tama, hindi nga siya nagkamali. Pati magulang niya ay nagkalinawan na rin. Si Ernesto naman, hindi ganong kadaling napatawad ni Eliza. Pero araw-araw itong humihingi ng tawad sa anak. Nagdadala ng mga pasalubong sa mga apo at kung ano-ano pa. Maayos ang relasyon nito at ni Franco, pero siya ay hindi niya alam kung bakit magpahanggang ngayon masama pa rin ang kanyang loob dito kahit na nakipaghiwalay na ito ngayon sa asawang impacta na si Roselda. Panahon na lang ang makapagsasabi kung kailan siya magpapatawad. Wala na silang balita sa mag-inang mukhang pera at ipinagpapasalamat niya na wala na ito sa kanilang buhay. Marahil ay nakahanap na ng mahuhut-hutan ng dalawa. Muli silang nagpakasal ni Franco sa simbahan. Bagaman simple, subalit napakasaya niya. Umuwi pa ng Pinas ang kanyang tita Syvel kasama ang anak nito. Ito ang tumayong ina nang ikasal siya. Siyempre nandoon rin ang kanyang ama. Bridesmaid si Elena na kanyang naging kaibigan sa Hamilton Corp. At best man si Drew, ang loyal at nag-iisang best friend din ng kanyang asawa. Ngayon ay panibagong yugto na ng buhay ang kanyang tatahakin kasama ang kanyang asawa at mga anak. Isang yugto ng buhay na puno ng saya, may buong pamilya at siguradong hindi na siya mag-iisa. Kapag dinadalaw niya ang kanyang ina sa puntod, kasama ang kanyang asawa at mga anak, ay masayang kwento na ang kanyang ibinabahagi. Alam niyang masaya na rin ang mami niya ngayon, lalo't nasa tuwid ng daan ang kanyang ama. Wala nang mukhang pera nitong kasama at mas pinili na lang na hindi na ito mag-asawa pang muli at igugol na lang ang natitirang buhay sa 4 nitong apo at sa negosyo. Mas masaya pa nga ito ngayon kaysa dati na walang nandidikta. Kaya ipinagpapasalamat niya rin na wala na ang mag-inang Roselda at Althea sa buhay ng kanyang ama. Sa ngayon ay nakatira sila sa isang malaking bahay na iniregalo sa kanila ng mga magulang ni Franco. Taong bahay siya at katuwang ni Yaya Nidang magbantay ng kanyang 4 na anak. 1 taon na rin simula nang bumalik si Yaya, bagay na ipinagpasalamat niya. At 1 taon na rin simula nang ikasal sila ni Franco. Nag-aaral na rin ang kanyang mga anak at sa bawat araw na nagdaang pagsubok sa kanyang buhay, kapag naaalala niya ay napapangiti na lang siya at minsan pa nilang binalikan ni Franco ang San Disialco Bar upang gunitain ang kanilang nakaraan.